Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am. Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today magdadagdag tayo ng mga weapons for anti-venom na project na ginawa natin previously for a client. So ito na yung status niya. So 4 months, ganito yung appearance niya. Maglalagay tayo ng logo sa likod. Tapos ito kasi yung mga weapons niya originally. Meron siyang long sword. So nag-add na ako dito ng mga spikes. So ang base figure niya ay ZD Toys na Venom 1/10 scale. Kaya siya medyo malaki. Gusto ko yung sculpt nito kasi ang laki ng action figure, ang laki ng real estate na pwede nating i-customize. Kaya ayun, naglagay ako ng mga spikes using this, yung mga thermoplastic beads. Yan, nabili ko to sa Shopee. Mura lang to mga ma'am sir. So parang meron ding option to have bags, individual bags or per kilo. Yan. Tapos ang maganda rito mga ma'am sir, kapag mainit siya, i-mix lang natin to with hot water. Pag mainit siya, very flexible, very malleable and moldable. So moldable plastic siya. Tapos kapag cool na siya, so kapag mainit na siya, ipo-pour niyo yung hot water, di ba? Moldable siya, you can form into any shape that you want. Tapos let it cool. Kapag malamig na, very rigid yung build niya. So makakagawa tayo ng mga ganitong klaseng mga shapes. Yung mga tentacles, mga long sword. Ito yung long sword. Tapos ito yung isa pa niyang hand na nilagyan ko ng 3 tentacle like claws. Yan. So gusto ni client, mag-add na rin ako sa kabilang arm. So gusto niya meron siyang 2 ganito and dalawang broadsword and 2 Wolverine like claw and 2 rin blade. Yan. Tapos ito yung custom box na ginawa natin for him. Thank you very much client. Yan, anti-venom. Tapos meron din tong mga tentacles sa loob yan. Tsaka mga custom based nandito rin. Hindi na natin gagalawin yan kasi wala na tayong modify dito. Pero dito sa project na to, ito yung progress natin. So we have the broadsword, another broadsword. So ganito yung appearance niya. Gumawa pa ako ng duplicate. Yan. Tapos ito yung isa. Okay, yung blade at saka kailangan niya rin ng mga extra hands. Yan. Tapos ang next na step na ginawa natin dito, so na-mold na natin to. Nag-prime ako ng black using Bosny flat black at saka nag-dry brush tayo using primer gray. So yun lang yung step na ginawa natin. Tapos from the darkest color, mag-add tayo ng base coat. Tapos mag-add tayo ng highlights. First layer of highlights, isang layer of white. Tapos yung last layer of highlights, ito yung parang mas ultra white strong coverage. Okay, para mas opaque yung white natin. Okay, so set aside muna natin tong figure kasi baka malagyan ng paint. Dito muna. And lalagay lang natin ito sa side, mga weapons niya. Okay, tsaka yung alt head niya. Ito yung alt head niya. Ito yung ginagamit ko rin na head for display. And then we are going to work with these. Ito yung paint na gagamitin natin. Hero Paints. Thank you very much Hero Paints for sending the paints for our projects. Thank you for sponsoring me for creating yung mga ganitong klaseng projects natin mga ma'am sir. Thank you very much. Dami niyang sinend. Thank you very much Hero Paints. Mga water-based acrylic paints. Okay. Dry brush lang din yung gagawin natin. Teka. So since tapos na tayo sa gray, white naman. Okay. Yan. So dry brushing lang mga ma'am sir. Yan. Hanggang sa ma-achieve natin yung ganitong color. Okay? Tapos after ng white, siguro mga 2 to 3 coats, mag-add tayo ng mga blood effects using warm red. Okay, so ito na yung progress natin. Halos na color match na natin dito sa previous na accessories na ginawa natin. Actually ito pala yung mga weapons na nagawa natin for the previous month.
meron siyang warm tone. Ito kasi cool tone. So, ang ginawa ko, nag-overlay tayo ng primer gray. Nag-apply tayo ng gray wash over this para magkaroon ng warmer tone. Kasi, pag yung white lang from Hero Paints din naman tong gray. Pag yung white lang in-apply natin, nagiging ano siya, cooler version ng white. Dito sa previous na ginawa natin, warm tone. So, kailangan natin ng warm na tint para mag-color match dun sa mga previous na accessories na ginawa natin. Ayan. Tapos yung last na step na gagawin natin, mag-a-apply lang tayo ng warm red at saka gamit tayo ng sponge for applicator para magkaroon ng mga blood effects. So, ito yung sponge natin. Tapos dab lang natin, dabbing motion lang para magkaroon siya ng mas maliliit or mas finer na mga dots or mga speckles para mga blood splatters. Dito sa may pointed area, pwede nyo dagdagan ng mas opaque na paint. Tapos dito, habang umakyat tayo, habang umakyat yung blade, mas nababawasan yung blood. Parang mayroong gradient effect. Dito naman sa blade, ganun din. Apply lang natin dito sa edge of the blade. Tapos as we go along dito sa may middle part, pabawasan lang natin ng onte. Same idea lang dito sa broadsword. So sa mga tips, mas opaque yung blood, mas maraming dab motion. As we go up, mas less na yung dabbing motion. Okay? So less paint na yung ma-apply. Dito rin sa tip na mismong broadsword. Sobrang tibay nung nung material. Tuwan-tuwa ako dun sa material na yun. Alright, so we are done. Ito yung previous na nagawa natin. Tapos ito yung bago. Ito yung new weapon. Ito yung old weapon. Pero, ayan. I-equip na natin to kay Anti-Venom mamaya. Para dalawa yung blades niya. Yung last part pala na gagawin natin, mayroon tayong i-apply ng mga mas finer lines around the veins. Yung mga deep parts lang. So, in this case, dito. Ayan. Para lang ma-emphasize na malalim yung part na yun. Ayan. Alright, so that's it mga momsir. Nagawa na natin yung mga additional weapons para kay Anti-Venom. Mag-apply na lang tayo ng top coat dun sa mga parts. Pero ang gagamitin natin na top coat, Bosny Flat Clear. Nakapag-paint na rin tayo ng logo dito sa likod. And request din ni client yan. Kaya kompleto na tayo. So meron siyang dalawang open hands. Teka lang. Tapos dalawang closed hands, closed fists. And then we have hands with claws, dalawa din, one pair din. Tapos one pair of blades, yan, meron din siya, both hands pwede. And one pair of broadsword, and left and right. Okay? So complete na tayo. Tapos meron din siyang kasamang custom box, and custom box design. And yung mga tentacles nandito rin sa loob. Yan, kompleto to. Okay? So, papackage na natin and papadala na natin sa Miami, Florida. Tapos ito pa yung kanyang alt head. Okay? So, that's it mga ma'am sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.